Mga balita naman sa labas ng bansa, Facebook CEO Mark Zuckerberg hinihikayat ang mga dumalong leader ng iba't ibang bansa na sa ginaganap na APEC Summit sa Peru na suportahan ang internet connectivity at pirmahan ang Connectivity Declaration na kung saan naglalayo namang magkaroon ng internet connection sa buong mundo sa taong 2020. Samantala sa South Korea naman po, libu-libong rallyista ang nagsasagawa ng demonstrasyon sa Seoul upang hilingin sa kanilang presidente na si Park Geun-hye na magbitiw na sa tungkulin sa gitna ng mga iskandalong nagdadawit sa kanya sa korupsyon. At sa India po naman, 6 na pong katao ang namatay at nasa 80 naman ang bilang ng mga nasugatan dahil sa nadiskaril na tren sa Northern Uttar Pradesh. At presidente po naman ng India nagpahatid ng pakikiramay sa mga namatayan dahil sa nasabing aksidente. Ang mga detalye ng report na ito, pakinggan mula kay Marita Muahe. Facebook CEO Mark Zuckerberg ang mga world leaders sa International APEC Summit na ginaganap sa Peru na mag-invest sa internet connectivity. Malaki ang role na ginagampanan ng maganda at mabilis na koneksyon sa internet. Ayon kay Zuckerberg, nakakatulong ito na maialis ang mga komunidad sa kahirapan, na pagbubuti ang global health at ang edukasyon sa buong mundo. Nanawagan din ang FB CEO sa Asia-Pacific Economic Cooperation leaders na pirmahan na ang Connectivity Declaration. Isang inisyatiba na inihain niya sa United Nations noong nakaraang taon na naglalayong magkaroon ng internet connection sa buong mundo sa taong 2020. Kamakailan lamang ay marami ang pumuna sa Facebook dahil sa mga fake o maling balita at impormasyon na kumakalat sa pamamagitan ng Facebook. Marami ang nagrereklamo na walang ginagawa ang FB para mapigilan ito, lalo na sa role na ginampanan nito sa US election na itinanggi naman ni Zuckerberg. Pero dagdag nito, nakafocus ngayon ang kanilang kumpanya sa fake news issue. Noong nakarang buwan lamang ay nakipag-team up ang FB sa Twitter at 30 iba pang kumpanya upang pag-usapan ang tumataas na trending ng mga fake news sa social media. Mula naman sa South Korea, libu-libong South Koreans ang nagrally sa 4 na sunod-sunod na Sabado upang hilingin ang pagpapatalsik sa kanilang presidente na si Park Geun-hye. Ayon sa kapulisan, humigit kumulang sa 170,000 mga katao ang nakisa sa demonstrasyon sa Seoul na kapital ng South Korea. Ayon naman sa mga organizers, aabot sa 600,000 ang sumama sa kanila. Naging mapayapa naman ang rally. Nagtayo ng isang temporary stage ang mga ito upang maging sentro ng demonstrasyon. Sumisigaw ang mga rallyista ng Park Geun-hye resign, kasabay ng pagtataas ng kanilang mga banner na may ganito ring mensahe at pagsisindi ng mga kandila, pati na rin ang kanilang mga cellphones sa labas ng palasyo ng Pangulo. Hiniling ng mga South Koreans ang pagbaba sa pwesto ni Park matapos ang sunod-sunod na corruption scandal na nakaapekto sa kanyang administrasyon. Bumagsak din ang kanyang approval rating na ngayon ay nasa 5% na lamang. At sa India, 60 katao ang namatay habang 80 iba pa ang nasugatan sa isang Indian passenger train accident na naganap sa Northern Uttar Pradesh kaninang alas 9 ng umaga. Nadiskaril ang 14 na bago ng treno habang nagbabiyahe sa pagitan ng northeastern city ng Patna at ng central city ng Indore sa Pokrayan. May 65 kilometro sa timog ng Kanpur City ayon sa mga railway officials. 2 senior police officials sa Kanpur ang nagsabing 60 katawan na ang naialis nila at sinasabing marami pa ang naipit sa loob ng nasirang tren. Sinabi naman ni Suresh Prabhu, Railways Minister ng India, na iimbestigahan ng pamahalaan kung anong naging dahilan ng pagkakadiskarilang tren at papanagutin ang may sala. Nagpahatid naman ng pakikiramay sa pamilya ng mga nasawi ang Prime Minister ng India na si Narendra Modi. Para sa PTV News, Marita Muahe.